Ito ang mga tonsils na tinanggal kay Sam, eksaktong 1 buwan na nakalipas mula ngayon. Pagtungtong ni Sam ng 3 buwan ay may napansin kaming di kaaya-ayang amoy sa kanyang bibig. Isa na pala ito sa sintomas na meron siyang tonsillar hypertrophy o tinatawag na enlarged tonsils. Fast forward 2024, dahil sa sunod-sunod na pananakit ng lalamunan ni Sam, ay bumisita kami sa ENT doctor o tinatawag na ear, nose, and throat doctor, espesyalista sa kanyang lalamunan. At doon namin nalaman na kailangan na talagang tanggalin ang kanyang tonsils. Dahil namamaga ang kanyang lalamunan ay binigyan muna siya ng gamot para mawala ang maga. At nung nawala na ay hindi kami nakinig at hindi namin pinatanggal ang tonsils dahil takot kami, takot si Sam, at sinubukan namin ang natural na pamamaraan para baka maagapan pa at hindi na subject for operation o surgery. Hanggang nitong May 2025 lang ay namaga ulit ang kanyang lalamunan at nilalagnat na siya. Kinabukasan na ibumisita agad kami sa doktor at sinabing urgent na nga o dapat nang tanggalin ang kanyang tonsils. Bigyan agad ng gamot para mawala ang maga at dumaan kami ng mga series of laboratories para sa paghahanda sa kanyang operation o surgery. June 7, 2025 ang araw ng kanyang admission at dadaan ulit sa mga series of laboratories para pagdating sa operasyon ay walang complications. Gabi bago ang kanyang operasyon ay nirecord ko pa ang kanyang paghilik. Isa pala ito sa sintomas na meron siyang enlarged tonsils. June 10, 2025. Ito na yung araw ng operasyon ni Sam. Kabado kami naghintay sa labas at ang kaya lang namin gawin, maghintay at magdasal. Pagkatapos ng 2 oras ay ito na ang magkabilaang tonsils na natanggal kay Sam. Nagstay kami ng 2 araw pa sa ospital para sa recovery. At after 1 week ay nag-follow-up check-up kami at 9th day after operation ay pumasok na siya sa school. This is the 9th day after the surgery. This is my voice. At ito na nga ang journey ng tonsils ni Sam. Ito si Grace Ballarta. Maraming salamat sa panonood. Three birds sat on a window. I don't need to worry.